Mainit ang sikat ng araw nang bumaba si Ramil Ortega sa jeep na bumagtas sa kalsadang maputik sa kanilang baryo. Suot niya ang lumang backpack na naging saksi sa mga taon niyang paglilingkod sa Qatar. Pawis na pawis ang noo niya, ngunit hindi iyon alintana. Mas mabigat ang daladalang isipin kaysa sa bigat ng bag. Sa edad na 32, akala ng lahat, lalo na ng mga kamag-anak niya, ay marami na siyang naipundar. Ngunit pagdaan niya sa eskinita papunta sa kanilang lumang bahay, ramdam niyang wala pa ring nagbago. Mas lalo pang tumanda at halos gumuho ang dingbing na yari sa kahoy at pawi. Anak, masayang bati ni Adela, ang kanyang ina na ngayoy 55 taong gulang na. Yumakap ito ng mahigpit sa anak na parang ayaw ng pakawalan. Buti at nakauwi ka ng ligtas. Diyos ko, 5 taon din kitang hinintay na makabalik. Nanay, bulong ni Ramil habang mahigpit ding yumakap. Nakita niya ang puti na sa buhok ng ina, ang pagod sa mga mata at ang payat nitong katawan. Pasensya na kung ngayon lang ulit. Mula sa loob, lumabas si Tomas, ang ama niyang 58 taong gulang, nakasandal sa baston. Ramil, iho, mabuti at nakabalik ka. Halika, pasok ka. Alam kong pagod ka sa biyahe. Pero bago pa siya makapasok, tumambad din ang kanyang mga kapatid. Si Mila, 28, na ngayoy may sariling anak na, at si Efren, 24, na tila mailap ang tingin. Kuya, akala namin hindi ka na uuwi. Ani Efren na may bahid ng tampo ang boses. Umupo sila sa lumang hapagkainan na halos butas na. Pinilit ni Adela na maghain ng tinola kahit halatang kapos. Tahimik si Ramil, pinagmamasdan ang kalagayan ng pamilya. Sa loob ng 5 taon sa abroad, iyon pa rin ang nakikita niya. Mga sirang gamit, bubong na tagbi-tagbi at dingding na may butas. Kinabukasan, isang pagtitipon ng pamilya ang ginanap sa bahay ng tiyahin niyang si Rosalia, isang matapobre at mapanlibak na babae. Doon naroon ang halos lahat ng kamag-anak. Hindi pa man siya nakauupo, narinig na niya ang mga bulungan. Ayan na ang OFW na walang naipundar, ani Rosalia habang nagbabalat ng mangga. 5 taon daw sa abroad, pero tingnan mo naman, wasak-wasak pa rin ang bahay nila. Si Gilbert, anak ni Rosalia at pinsan ni Ramil, agad sumabat. Siguro sa sugal na pupunta ang pera o kaya naman sa kabit. Kasi kung totoong nagtatrabaho yan, imposibleng wala man lang bagong appliances. Nang marinig iyon, namula sa hiya si Ramil. Gusto niyang magsalita, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, tumingin siya sa kanyang ama at ina. Kita niya ang pigil na inis sa mukha ni Tomas, ngunit pinili nitong mumiti. Hindi naman lahat ng bagay nakikita agad, sabi ni Tomas na malumanay. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pagpapakitang yaman. Napailing si Rosalia. Ay nako Tomas, alam mo, sa panahon ngayon, ang suatan ng sipag at tagumpay ay kung ano ang naipundar mo. Hindi yung puro pangarap lang. Nay, mahina ngunit mariing sambit ni Ramil. Ginagawa ko ang lahat para sa inyo. Hindi madali ang buhay sa abroad. Ngunit tumawa si Gilbert, malakas na tumunog sa buong sala. Kung hindi madali, edi sana umuwi ka na lang noon. Wala ka ring naiuwi. Nakakahiya kuya. Nagkatinginan ang iba pang kamag-anak, may ilan pang palihim na natawa. Si Efren ay napayuko, halatang naaapektuhan sa mga biro. Sawantala, si Mila ay tinapik ang balikat ng kuya niya, tanda ng suporta. Sa labas ng bahay, habang umiinom ng malamig na tubig, nilapitan ni Mang Ruben, kapitbahay nilang matanda, si Ramil. Huwag mong intindihin niyang mga kamag-anak mo. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay sa abroad. Ang mahalaga, buo at ligtas kang nakabalik. Napangiti si Ramil sa unang pagkakataon mula nang dumating. Salamat po, Mang Ruben. Pero minsan, nakatasakit din pala.
lalo na kapag sariling dugo at laman ang siyang humuhusga. Ganwa talaga, sagot ng matanda. May mga taong hindi marunong maghintay ng tamang panahon. Pero anak, tandaan mo, hindi lahat ng bunga agad nakikita. May tanim na kailangang patagalin bago mamunga. Nagbukas ang isipan ni Ramil sa sinabi ni Mang Ruben. Ngunit sa puso niya, dama pa rin niya ang sakit at hiya. Kinagabihan, nag-usap ang pamilya sa ilalim ng kumikidlat na ilaw ng gasera. Kuya, wika ni Efren, 5 taon kang wala, pero bakit ganito pa rin tayo? Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim si Ramil. Efren, Mila, nanay, tatay, alam niyo naman na halos 2 trabaho ang pinasukan ko sa Qatar. Pero kahit anong ipon, may mga bayarin, may mga gastusin. Ang hirap-hirap. Anak, sagot ni Adela habang hawak ang kamay ng anak. Huwag mong isipin na nabigo ka. Hindi mo lang alam. May mas malalim na dahilan kung bakit ganyan pa rin ang bahay natin. Tumingin si Ramil, puno ng pagtataka. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Tomas, pakas ang misteryo sa kanyang mukha. Darating ang araw, mauunawaan mo kung bakit pinili naming manatili sa ganitong kalagayan. Hindi lahat ng kayamanan kailangang ipakita agad. Tahimik si Ramil. Hindi niya alam kung anong plano ang tinutukoy ng mga magulang niya. Ngunit ang sigurado, sa muling pagbabalik niya sa baryo, nagsimula na ang bulong-bulungan, tsismisan at pangmamaliit. At yon ang magiging apoy na susubok sa kanyang pagkatao. Mainit ang hapon nang magtipon-tipon ang buong angkan sa malawak na bakuran ng bahay ni Rosalia. Sa bawat handaan na ganito, hindi nawawala ang matinding ingay ng mga tsismisan, halakhakan at minsan ay kantiyawan. Ngunit para kay Ramil, pakiramdam niya'y mas malakas ang bawat bulong kaysa sa tunog ng mga kutsarang tumatama sa plato. Pagpasok pa lamang niya sa bakuran, narinig na niya ang mapanuring tinig ng tiyahin. "O Ramil, andyan ka na pala!" Inangat ni Rosalia ang kilay, hawak ang abaniko at tinapik-tapik ang balikat niya na parang sinusuri. 5 taon ka na raw sa abroad, di ba? Saan napupunta ang pera mo? Kasi hanggang ngayon, butas pa rin ang dingding ng bahay niyo. Tumikim si Ramil, pilit na ngumingiti. "Tiya, mahirap po ang buhay sa Qatar. 2 trabaho ang pinasok ko. Pero malaki ang gasto sa pamasahe, pagkain at pagpapadala." Ngunit hindi pa siya natatapos nang sumbabat agad si Gilbert, anak ni Rosalia. "Baka naman lahat napapadala mo lang sa bisyo, kuya." Tumawa siya ng malakas, sinundan ng ilang pinsang nakikinig. "Kung hindi sa bisyo, baka naman sa kabit? Aba, 5 taon sa abroad wala man lang motor o bagong sofa?" Ang tawanan ay kumalat at naramdaman ni Ramil na unti-unting nanlalamig ang kanyang mukha. Gusto niyang sumagot, ngunit pinili niyang pigilan ang sarili. Ang bawat tawa ay parang sibat na umatama sa kanya. Sa gilid ng mesa, napansin niya ang tingin ng kanyang mga kapatid. Si Mila ay nakayuko, halatang nahihiya, habang si Efren ay tila may halong galit sa pamangkin nilang si Gilbert. "Hindi lahat ng bagay tungkol sa bisyo," mahinahong sagot ni Ramil, bagaman nanginginig ang boses. "Ginagawa ko ang lahat para sa pamilya ko." Pero bago pa siya makapagpatuloy, narinig niya ang bulungan ng 2 kapitbahay na naroon, sina Aling Perla at Mang Celso. Baka naman janitor lang ang trabaho niya doon, kaya maliit ang sahod, bulong ni Aling Perla. "Sabi ko nga, kung totoo siyang nasa construction, dapat nakapagpundar na yan." Natawa si Mang Celso at binaddagan pa. "Ako nga na dito lang nagtatrabaho, may naipundar kahit konti. Siya pa kaya 5 taon sa ibang bansa." Nanginginig ang mga kamay ni Ramil habang hawak ang baso ng tubig. Nararamdaman niya ang init sa batok. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa hiya. Parang bawat mata sa paligid ay nakatutok sa kanya. Hinuhusgahan siya sa bawat galaw. Nilapitan siya ng kanyang ina, si Adela, at marahang hinawakan ang balikat niya. "Anak,
Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila. Mahina ang boses ng kanyang ina, ngunit dama ang paninindigan. Alam naming lahat ng hirap mo, kami lang ang nakakaalam. Ngunit si Rosalia ay muling nagpatutsada. Ay Adela, huwag mo nang ipagtanggol. Ang totoo, masyado lang sigurong mahina si Ramil. Tingnan mo nga si anak kong si Gilbert. Dito lang sa Pilipinas, pero may tricycle na. May sariling bahay na rin. Tricycle nga pero puro utang, bulong ni Efren. Ngunit sapat iyon para marinig ni Gilbert. Ano yun? Sigaw ni Gilbert. Namumula sa inis. Huwag kang magsalita kung wala ka ring naiambag. Pare-pareho lang kayong mga kapatid na walang maipakita. Muntik nang mag-init ang sitwasyon kung hindi pumagitna si Tomas, ama ni Ramil. Tama na, mariin niyang sabi habang nakapamaywang. Hindi lahat ng bagay kailangang ipagyabang. Ang mahalaga, may dignidad ang bawat pinagpaguran. Pero hindi pa rin tumigil ang iba. Dignidad? Paano mo masasabing may dignidad kung 5 taon na ganyan pa rin ang bahay, sabat ng isa pang pinsan? Kung ako kay Ramil, mas mabuti pang umuwi na lang kaysa magpakaalila sa banyaga. Tumahimik ang paligid sandali, at ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa inay. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kamag-anak at kapitbahay ay parang sugat na paulit-ulit na hinihiwa ang kanyang pagkatao. Sa isang sulok ng bakuran, pagkatapos ng kainan, umupo siya sa gilid, malayo sa karamihan. Lumapit si Efren at bumulong. Kuya, huwag mo na lang silang pansinin. Alam naman namin kung paano ka nagsasakripisyo. Napailing si Ramil. Pero Efren, paano kung tama sila? Paano kung walang kwenta lahat ng ginawa ko? Halos patayin ko ang sarili ko sa trabaho sa abroad. Pero ni isang konkretong bagay, wala akong naipakita sa inyo. Kuya, sambit ni Mila, sabay hawak sa kanyang braso. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi lahat ng bagay nasusukat sa bahay o gamit. May rason ang lahat. Magtiwala ka kay tatay at nanay. Sa di kalayuan, muling narinig ni Ramil ang tawanan ng kanyang mga kamag-anak. Ang pangangisi nila ay tila mga aninong sumusunod saan man siya lumingon. Sa gabing iyon, habang pauwi sila, dala-dala niya ang bigat ng hiya at pangungutya. Hindi lamang siya ang nasaktan, pati ang buong pamilya nila ay tila ba pinagtulungan ng lahat. Ngunit sa ilalim ng sakit at kahihiyan, may bahid ng apoy na nagsimulang sumiklab sa kanyang puso. Apoy na hindi lamang galit, kundi isang hangaring patunayan balang araw na mali sila. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit alam niyang darating ang panahon ng pagbabago. Sa bawat gabing ginugol ni Ramil sa disyerto, ramdam niya ang bigat ng buhay na pinili para sa pamilya. Sa Qatar, ang init ng araw ay parang apoy na dumadabo sa kanyang balat. Bawat hakbang niya sa buhangin, papunta sa construction site, ay parang pagtipiis sa hirap ng kapalaran. 5:00 pa lamang ng umaga, nakatayo na siya sa pila ng mga manggagawa. Bitbit ang helmet at safety shoes na kupas na sa sobrang gamit. Yala, hurry up! Sigaw ng kanilang supervisor, isang Arabo na madalas sumigaw kahit walang dahilan. Agad na nagsilakad ang lahat, nakayuko, walang magawa kundi sundin ang utos. Ramil, bihisan mo, tawag ni Sami. Isang Pakistani na nakasama niya sa barracks. Kapag nahuli tayo, bawas na naman ang sahod. Tumango si Ramil at pinilit ang katawan na maglakad ng mabilis. Ngunit kahit mabilis siya, pakiramdam niya mabigat ang bawat galaw. Halos kulang siya sa tulog dahil kagabi lamang ay galing siya sa trabaho bilang cleaner sa isang mall. Doon, siya ang naglilinis ng palikuran at sahig hanggang madaling araw. Pag-uwi niya, halos 3 oras lang ang tulog bago muling bumalik sa site. Sa site, ramdam niya ang diskriminasyon. Habang pinapasan niya ang mabibigat na sako ng semento, narinig niya ang bulungan ng 2 banyagang kasama. Look at him, wika ng isa. Filipino workers always smile but have nothing. Nagtawanan ang mga ito.
Pinilit ni Ramil na hindi iyon alintanahin. Para sa pamilya, bulong niya sa sarili. Kaya ko ito para kina nanay at tatay. Ngunit sa bawat araw, lalong humihirap. May mga pagkakataong hindi siya pinapasahod ng buo dahilan upang magkasya na lamang siya sa pinapay at tubig sa tanghalian. Sa dormitoryo nila, siksikan sila. 10 tao sa iisang kwarto na amoy pawis at kulob. Kapag tumitingin siya sa salamin, hindi na niya makilala ang sarili. Namumutla, may mga eye bag at sunog ang balat sa araw. Kuya Ramil, hindi ka na naman kumakain ng maayos, wika ni Harith, isang Nepalese na kabaraks niya. Kung hindi ka mag-iingat, babagsak ka rin. Okay lang, sagot ni Ramil, pilit nang umingiti. Mas mahalaga, makapagpadala ako buwan-buwan. Sila nanay ang iniisip ko. At iyon nga ang ginagawa niya. Kada buwan, halos kalahati ng sahod niya ay agad ipinapadala sa Pilipinas. Tuwing hawak niya ang resibo ng remittance, pakiramdam niya'y may saysay ang pagod. Ngunit kasabay nito, lumulubog din siya sa pangungulila. Gabi-gabi, bago matulog, lagi niyang iniisip ang kanilang bahay sa probinsya. Ini-imagine niya na sana'y nakatayo na ito ng matibay. May bagong bubong at may sariling kwarto ang bawat kapatid niya. Ngunit tuwing tumatawag siya, laging parehong eksena ang nakikita sa video call. Si nanay at tatay sa harap ng sirang dingding, nakaupo sa lumang upuan. Anak, wika ni Adela minsan sa tawag. Salamat sa pinapadala mo. Kahit paano, nakata-survive tayo. Ngumiti si Ramil. Kahit ramdam niyang kumakalam ang sikmura niya. Nay, magtiis lang po kayo. Balang araw, maipapagawa ko rin ang bahay. Ngunit isang gabi, matapos ang mahabang shift sa mall, narinig niya ang tawanan ng ilang kasama. Binanggit nila ang pangalan niya. Ramil works 2 jobs, still his family lives in a broken house. Sabi ng isa, maybe he lies to his family, keeps the money. Napapikit siya at hinigpitan ang pagkakahawak sa walis na gamit. Gusto niyang sumagot pero pinili niyang huwag. Pumasok siya sa banyo, nagbuhos ng tubig sa muka at tumingin sa salamin. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam ang sakripisyo ko. Sa mga simunod na linggo, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Dahil sa puyat, nagkaroon siya ng lagnat at nilagnat siya ng 3 araw. Ngunit kahit nang hihina, pinilit niyang pumasok sa site. Ramil, you're sick. Go home, sabi ng foreman. Pero umiling siya. If I don't work, no pay. No pay, no remittance. My family needs. Sa lahat ng ito, tanging ang alaala ng kanyang pamilya ang nagsilbing lakas. Sa tuwing naiisip niya ang mga mata ng kanyang ina, ang payat na katawan ng kanyang ama, at ang mga kapatid niyang naghihintay ng magandang bukas, doon siya humuhugot ng tapang. Ngunit habang lumilipas ang buwan, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang masakit na katotohanan. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, tila walang nakikitang pagbabago sa Pilipinas. Minsang tumawag siya. Narinig niya ang mga bulong mula sa kabilang linya. Naroon sina Rosalia at Gilbert, nakikikain sa bahay nila. Ano ba naman niyang anak mo, Adela? Sabi ni Rosalia. Kung totoong may padala, dapat na ipagawa na ang bahay niyo. Baka naman sa babae lang napupunta. Tumikhim si Adela, pilit na nagtatanggol. Hindi ganyan si Ramil. Alam naming lahat kung paano siya nagsasakripisyo. Ngunit hindi na itago kay Ramil ang lahat. Habang hawak niya ang cellphone, ramdam niya ang kirot. Hindi sapat ang pagpapadala. Hindi sapat ang pagod, ang pawis at ang luha. Sa mata ng ibang tao, isa pa rin siyang bigo. Doon niya napagtanto na ang totoong laban ay hindi lang sa disyerto ng Qatar. Mas mabigat ang laban sa sariling bayan. Ang laban sa panghuhusga, sa pangmamaliit, at sa hindi pagkakaunawa ng mga taong dapat sanay sumusuporta sa kanya. At sa bawat gabing humihiga siya
sa makitid na kama. Halos walang tulog at pagod na pagod. Iisa lamang ang dasal niya, na balang araw makita ng lahat na ang mga sugat at sakripisyo niya ay hindi nasayang. Tahimik ang gabi sa baryo nang magkaharap si Tomas at si Adela sa harap ng lumang mesa na gawa pa sa kahoy na iniwan ng kanilang mga magulang. Nasa kanilang mga kamay ang maliit na envelope na naglalaman ng resibo mula sa kooperatiba. Paulit-ulit nila itong binibilang, parang sinisigurado na totoo ang kanilang nakikita. Adela, mahina ngunit mariing sabi ni Tomas, "Malapit na. Kung magtutuloy-tuloy ang ipon natin dito, makakaya na nating simulan ang matagal na nating plano." Tumango si Adela, hawak-hawak ang rosaryo habang nakapingin sa asawa. "Oo, Tomas. Alam kong mahirap sa anak natin na walang nakikitang pagbabago sa bahay. Pero mas mabuti nang magtiis tayo ngayon kaysa basta-basta lang gumastos. Kapag nagsimula na ang proyekto, hindi lang bahay ang makukuha natin, kundi kinabukasan para sa kanila." Hindi alam ng mga kamag-anak, matagal nang may plano sina Tomas at Adela. Imbes na agad-agad ipagawa ang bahay gamit ang perang pinapadala ni Ramil, pinili nilang ipunin ito ng maayos. Araw-araw silang dumadaan sa kooperatiba upang siguraduhin na ligtas ang pera. Alam nila na hindi lahat ng tao sa kanilang paligid ay mapagkakatiwalaan, lalo na't laganap ang tsismis sa pamilya nila. Kung alam lang ni Rosalia ito, biro ni Tomas sabay ngiti, malamang ay hihimatayin siya. Pero mas mabuti na manahimik. Ayokong malaman ng mga kamag-anak natin na may ganito tayong plano. Hindi rin nila maiintindihan, dagdag ni Adela. Sa kanila, ang sukatan ng tagumpay ay nakikitang bahay, bagong sasakyan o kung ano-anong gamit. Pero ang totoo, mas malalim ang iniipon natin, isang pundasyong matibay na hindi nila inaakala. Isang buwan bago umuwi si Ramil, nakipagkita si Tomas sa isang kinatawan ng NGO na tumutulong sa mga housing project sa probinsya. Doon nila nalaman na may oportunidad para sa mga pamilya na may sariling lupa basta't may sapat na ipon at maayos na dokumento. "Kailangan lang namin ng malinaw na papeles sa lupa," sabi ng kinatawan. "Kung may titulo kayo, mas madali. Mas maganda kung maayos din ang inyong ipon para sa counterpart funding." Napangiti si Tomas. Inilabas ang lumang folder mula sa bag. May iniwan ang tatay ko, ang lolo ni Ramil, 1 ektarya sa gilid ng baryo. Matagal na naming inalagaan at hindi pinabayaan. Half of Ramil's remittances doon naming inilaan sa pagbabayad ng buwis at pag-aayos ng titulo. Namangha ang kinatawan. Kung ganon, pwede kayong maging kwalipikado sa programang ito. Hindi lang bahay ang maaari niyong maitayo. Pwede itong maging source of income kung tama ang plano. Pag-uwi, halos hindi makapaniwala si Adela. "Tomas, ibig sabihin hindi lang bahay kundi pati negosyo ang pwede nating makuha? Diyos ko, tama pala ang naging desisyon nating magtiis." Mumiti si Tomas, hinawakan ang kamay ng asawa. "Kaya nga hindi ko iniinda ang pangumutya nila. Oo, masakit na nakikita tayong pinagtatawanan. Pero balang araw, kapag dumating ang tamang oras, sila mismo ang mapapahiya. Samantala sa kabilang dako, patuloy ang mga bulungan ng kamag-anak. Kapag dumadaan si Mila o si Efren sa tindahan ni Rosalia, hindi nawawala ang paninira. Sayang lang ang padala ng kuya ninyo. Minsang sambit ni Rosalia kay Mila. Kung ako ang nasa abroad, baka mansyon na ang bahay ko. Pero tingnan mo ngayon, tagpi-tagpi pa rin ang bubong. Ano bang klasing anak ang meron kayo?" Napakagatlabi si Mila. Pilit na hindi sumasagot. Pag-uwi niya, agad niyang ibinulalas ang sama ng loob sa mga magulang. "Tay, Nay, hanggang kailan tayo titiisin ang mga salita nila? Hindi niyo ba nakikita kung paano nila tayo hinuhusgahan?" Ngumiti lamang si Adela. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. "Mila anak, huwag kang mag-alala.
May dahilan kung bakit tahimik lang kami ng tatay mo. Sa oras na dumating ang araw ng pagbabago, mas matamis ang tagumpay kung walang nakakaalam. Gusto naming makita ang mukha nila kapag sila mismo ang mabibigla. Si Efren naman ay hindi mapigilan ang sariling emosyon. Nay, tay, hindi ba mas maganda pong ipakita na lang natin kay kuya ang totoo? Baka isipin niyang nasayang ang lahat ng sakripisyo niya. Ngumiti si Thomas at tumingin sa anak. Efren, dahating din ang panahon na malalaman ni Ramil ang lahat, pero hindi ngayon. Alam kong mahirap para sa kanya ang makita na ganyan pa rin ang bahay natin, pero tiwala akong maiintindihan niya balang araw. Huwag muna nating ipaalam. Ayokong masira ang plano. Sa mga sumunod na buwan, patuloy ang pagpunta nina Thomas at Adela sa kooperatiba. Mahigpit nilang tinatago ang mga resibo sa ilalim ng kanilang baul. Kasamang itinago ang titulo ng lupa, ang mga gabing mahaba at puno ng pangungutya mula sa mga kamag-anak ay tiniis nila kapalit ng isang mas malaking kinabukasan. Isang gabi, habang nagdarasal si Adela, humarap siya sa kanyang asawa. Thomas, sana hindi mawalan ng pag-asa si Ramil. Baka isipin niyang hindi naming pinahalagahan ang sakripisyo niya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Tomas. Ang totoo, pinahalagahan natin ito ng higit pa kaysa sa inaakala niya. Sa oras na bumungad ang proyekto natin, makikita niya na bawat patak ng pawis niya sa disyerto, bawat gabing halos walang tulog ay nagkaroon ng saysay. At sa katahimikan ng kanilang tahanan, habang tulog ang mga bata, nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang tahimik na plano, isang lihim na magbabago hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi ng buong pananaw ng mga taong minsang nagmaliit at nang hamak sa kanila. Isang umaga, nagising si Ramil sa tawag mula sa Pilipinas. Agad niyang kinuha ang cellphone at narinig ang tinig ni Mila na naninginig. Kuya, si nanay, bigla siyang bumagsak kaninang madaling araw. Nahihirapan siyang huminga. Parang binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ni Ramil. Ano? Kumusta siya ngayon? Nadala na ba sa ospital? Oo, pero kulang ang pera. Kailangan daw ng doktor ng malaking deposito bago ma-confine si nanay. Hindi ko alam kung saan kukuha. Si tatay. Halos hindi na makapagsalita sa sobrang kaba. Hindi na nakapagsalita si Ramil. Nang matapos ang tawag, napaupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang ulo. Halos wala na siyang natitira mula sa huling sahod dahil ipinadala na niya ang lahat para sa lupa at kooperatiba. Wala siyang maibigay kaagad. Samantala sa baryo, hindi pa man humuhupa ang kaba ng pamilya, ay dumating na naman ang mapanuring tinig ni Rosalia. Sa halip na tumulong, nakatayo ito sa labas ng bahay nila Adela, kasama si Gilbert. Ano na? Tomas, panunuyang sabi ni Rosalia. Kita niyo na, ni magpagamot hindi kayang gawin ng anak niyo. Akala ko pa naman may silbi si Ramil sa abroad. Puro kayo pangarap, pero tingnan niyo, naghihingalo na si Adela. Tiya, sobra ka na, mariing sagot ni Mila. Nanginilid ang luha habang hawak ang kamay ng ina. Ginagawa ng kuya ko ang lahat para sa amin. Ngunit humalakak si Gilbert. Ginagawa raw ang lahat? Kung ganon, bakit ganyan pa rin ang bahay ninyo? Bakit wala kayong pambayad sa ospital? Huwag nyo na lang sanang itanggi, walang kwenta ang sakripisyo ng kuya mo. Nanahimik si Tomas, pero baka sa kanyang mukha ang hinanakit. Sa halik na sumagot, mas pinili niyang umupo sa tabi ng asawang may sakit. Hinawakan niya ang kamay ni Adela at bumulong. Magtiis ka lang, mahal. Lahat ng ito may dahilan. Sa kabilang dako ng mundo, si Ramil ay halos mawalan ng pag-asa. Habang nagwawalis ng sahig sa mall na kanyang pinapasufan, halos hindi na niya maramdaman ang katawan. Pumapasok siya sa gabi kahit kulang sa tulog, ngunit ngayong alam niyang may sakit ang ina, pakiramdam niya'y lahat ng paghihirap ay walang saysay. Ramil, are you okay? Tanong ng kaibigan niyang si Sammy nang makita siyang napaupo. Umiling si Ramil. My mother is sick. I don't know what to do. I want to go home, but if I go back now, everything will be lost.
Tahimik si Sammy at tinapik siya sa balikat. "Brother, I know it's hard, but you are strong. Remember why you came here." Ngunit sa isip ni Ramil, nagsimula siyang magtanong, "Sulit pa ba ito? Dapat ko na bang tigilan ang trabaho sa abroad? Kung sa 5 taon, wala pa rin kaming maipakita, baka hanggang dito na lang ang kaya ko." Samantala, sa Pilipinas, ramdam din ni Mila at Efren ang matinding epekto ng sitwasyon. Sa eskwela, madalas silang pagtawanan ng mga kaklase. "Uy Mila, mayaman daw ang kuya mo, pero tingnan mo, parang bahay niyo tatamaan ng bagyo, guguho na." Biro ng isa. "Baka naman lahat ng pera napupunta lang sa inuman niya sa abroad." Dagdag pa ng isa. Hindi na nakatiis si Mila at umiyak na lamang sa gilid. Ang guro ay nagtangkang patahimikin ang mga estudyante. Ngunit ang mga bulungan ay nanatili. Si Efren naman, habang naglalaro ng basketball sa barangay court, ay tinuksuring ng mga tambay. "Hoy Efren, nasaan na ang bigating OFW mong kuya? Ang yabang-yabang yun noon. Ngayon, halos manghingi kayo ng tulong. Kung ako sa kuya mo, umuwi na lang siya. Sayang lang ang buhay niya doon." Dagdag man isa. Pinili ni Efren na manahimik. Ngunit ng gabing iyon, galit siyang nagsalita sa kanilang bahay. "Tay, bakit ba tayo nagtitiyaga? Bakit hindi na lang nating ipagawa kahit papaano ang bahay para hindi na tayo pinagtatawanan? Kahit simpleng kubo na lang, basta hindi tayo napapahiya." Umiling si Tomas, mariin ang pinig. "Efren, anak, hindi mo pa nauunawaan. Hindi ito basta-basta lang tungkol sa bahay. May mas malaki tayong hinahanda. Huwag kang panghinaan ng loob." Ngunit, hindi napigilan ni Efren ang luha. Panghihinaan ba o pagkukulang? Kasi minsan, iniisip ko, baka nga tama sila. Baka walang patupunghunan ang lahat ng sakripisyo ni kuya. Tahimik lamang si Adela, nakahiga at mahina. Pinilip niyang ngumiti kahit namumutla. "Efren, huwag mong sisisihin sa kuya mo. Kung alam mo lang, bawat padala niya, hindi ko binabalewala. Magtiwala ka anak, darating din ang araw na magiging maliwanag ang lahat." Ngunit habang patuloy ang pagkakasakit ni Adela at ang pangungutya ng mga tao sa paligid, lalo lamang dumoble ang tsismis. Sa bawat kanto ng baryo, bukambib ang pamilya Ortega. "Sayang lang ang 5 taon ni Ramil," sabi ng isa. "Kung tutuusin, wala siyang naiuwi kundi sakit ng ulo." "Oo nga," tugon ng isa pa. "Ni gamot para sa nanay niya wala. Anong silbi ng OFW kung ganyan lang?" At sa bawat salitang iyon, parang sugat na paulit-ulit na hinahaplos ng asin ang puso ni Ramil. Kahit malayo siya, sa bawat tawag at videong natatanggap niya, nakikita niya ang pagpayat ng ina, ang lungkot sa mga mata ng kapatid, at ang pananahimik ng ama. Sa loob ng kanyang silid sa Qatar, napaupo siya sa kama, pinikit ang mga mata at nagdasal. "Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang masayang ang lahat ng ito. Hindi ko po alam kung kaya ko pa." At sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay patuloy sa pangumutya, tahimik na naglaban sa puso ni Ramil ang pagod at pag-asa. Isang laban na magpapasya kung siya'y susuko o patuloy nakakapit sa pangarap para sa pamilya. Sa wakas, matapos ang 5 taong pagtitiis sa disyerto, pagod sa 2 o 3 trabaho at halos walang tulog sa mga gabi, nakauwi rin si Ramil Ortega sa kanilang baryo. Dala niya ang isang lumang maleta at ang pag-asang baka ngayong pagkakataon, makikita na niya ang bunga ng lahat ng sakripisyo. Habang bumababa siya mula sa jeep, tumambad sa kanya ang parehong kaysadang dati na niyang nilalakaran noong kabataan niya, maalikabo, masikip, at puno ng tsismis sa bawat gilid. Ngunit ang pinakamabigat na eksenang bumungad sa kanya ay ang kanilang bahay. Halos gumuho na ang dingding, may butas ang bubong, at ang pinto ay luma na't nakasabit na lang sa kalawang na bisagra. Ang bakod na kawayan ay nakalaylay na at ang sahig sa loob ay kita na mula sa labas dahil sa mga sira. Nalaglag ang kanyang mga balikat at halos mabitawan ang maleta.
Ito pa rin, bulong niya sa sarili, nanginginig ang tinig. 5 taon na akong nagtitiis sa abroad, pero ganito pa rin? Lumabas si Adela, payat at mahina ngunit may pilit na ngiti. Anak, salamat at nakauwi ka. Halika, pasok ka. Napatingin si Ramil sa kanyang ina at napansin ang mga kulubot at ang pangumulila na bakas sa mukha nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Halos pumatak ang luha niya. Nay, pasensya na. Ala ko makakabawi ako agad. Sa loob, nadatnan niya si Tomas na nakaupo sa lumang silya. Hawak ang baston. Ramil, mahina ngunit matatag ang boses ng kanyang ama. Mabuti at ligtas kang nakabalik. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, unti-unting nagsidatinan ang mga kamag-anak. Si Rosalia, nakataas ang kilay, agad nagsalita habang nakatayo sa labas ng gate. O siya na nga, ang OFW na pinagmamalaki nila, 5 taon sa abroad, tapos ganyan pa rin ang bahay nila. Ano, Ramil, yan lang ang napala. Umalakhak si Gilbert, kasabay ang 2 pang pinsan. Akala namin mansyon na ang madadatnan namin. Mas mukhang gumuho pa kaysa nung umalis ka. Siguro lahat ng pera, nilustay mo lang. Kawawang pamilya mo. Parang mga pinik na bumabaon sa dibdib ang bawat salita. Nadurog ang puso ni Ramil. Ang lahat ng gabi ng pagpupuya, ang mga araw ng pagbubuhat sa ilalim ng matinding araw ng disyerto. Ang bawat sentimo na ipinadala niya, lahat iyon ay tila nawalan ng halaga sa harap ng mga ninisi ng kanyang mga kamag-anak. Halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Naramdaman niya ang matinding hiya, lalo na't nagmamasid din ang ilang kapitbahay. Nakayuko si Mila at Efren, halatang nahiya sa sitwasyon, at narinig pa niya ang isa sa mga bata na nadbiro. Yan ba ang OFW? Akala ko yayaman kapag sa abroad. Hindi na nakapagsalita si Ramil. Gusto niyang sumagot, gusto niyang isigaw na hindi alam ng mga ito ang hirap at sakip na pinagdaanan niya sa ibang bansa. Ngunit nakita niya ang ama niyang nakatitig sa kanya. Matahimik, ngunit puno ng kumpiyansa. Si Tomas ay bahagyang umiling, para bang sinasabing maghintay ka lang. Sa halip na sunagot, tumalikod si Ramil at pumasik sa bahay. Doon siya naupo sa lumang upuan at tinakpan ang lupa. Umupo si Adela sa tabi niya at hinaplos ang balikat ng anak. Lumapit si Tomas bagamat hirap sa paglakad. Ramil, wika nito, huwag mong isipin na nasayang ang sakripisyo mo. Tandaan mo, hindi lahat ng bunga ay agad nakikita. Minsan, kailangan mina ng panahon bago lumabas ang totoong resulta. Tahimik si Ramil, nakatitig sa kanyang ama. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito, ngunit may bahid ng misteryo ang tono ng boses ni Tomas. Samantala, sa labas ng bahay, hindi pa rin tumitigil si Rosalia. Kita niyo na, kapitbahay, kahit pala sa abroad, walang kwenta. Sayang lang ang lakas. Dito, kahit di umaalis, nakakapagtayo ng bahay. Sila, wala pa ring pagbabago. Nagtawanan ng ilan at parang lalo lamang tinusok ang puso ni Ramil. Ngunit kahit puno na siya ng hiya at galit, pinili niyang manatiling tahimik. Sa gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga kapatid at ang ina ay humihilik sa tabi, nagmulat ng mata si Ramil. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang buwan. Pinisil niya ang kamao niya at bumilong, hindi pa tapos. May itinatago si tatay at nanay. Ramdam ko. Maghihintay ako sa tamang panahon. At doon, sa katahimikan ng kanilang tahanan na halos gumuho, nagsimula ang isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa kanyang sakripisyo, kundi sa matagal ng lihim na hawak ng kanyang mga magulang. Ilang araw matapos ang pag-uwi ni Ramil, nagpasya ang buong angkan na magdaos ng salo-salo sa bahay ni Rosalia. Ang dahilan daw ay simpleng kainan lang para magkasama-sama muli ang pamilya. Ngunit para kay Ramil, ramdam niyang hindi iyon basta pagtitipon. May halong pang-uusig at panunuri sa kanya ang bawat imbitasyon,
lalo na't hindi na naman maitatago ang itsura ng kanilang bahay kumpara sa iba. Pagdating niya sa bakuran, agad siyang sinalubong ng mga titig at bulungan. Naroon si Rosalia, nakaupo sa gitna na parang reyna ng pagtitipon, nakahalukip-kip at may ngising matalim. "O ayan na siya," sigaw nito, sabay lingon sa lahat. Si Ramil ang matagal ng OFW pero walang naipundar. Halina't tingnan ninyo ang halimbawang hindi dapat gayahin. Tumawa si Gilbert sabay sabing, "Kuya, baka naman sa susunod magdala ka man lang ng bagong cellphone o relo para hindi halatang wala kang kinita sa abroad." Nagtawanan ang ilan pang pinsan at mga kapitbahay. Sa gilid, may ilang kabataang pamangkin na ginagaya ang mga matatanda. "Walang kwenta! Walang kwenta!" sigaw nila habang nagtutulakan at tumatawa. Parang binagsakan ng mundo si Ramil sa sandaling iyon. Ramdam niya ang apoy ng hiya sa kanyang dibdib at bawat tawa ay parang kalabog ng martilyo sa kanyang ulo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng tiniis niya sa disyerto. Ang bawat gabing halos walang tulog at ang bawat sentimong pinadala niya buwan-buwan. Ngunit namutla siya sa galit at sakit at pinili niyang manahimik. Lumapit si Rosalia at halos idikop ang mukha kay Ramil. "Alam mo, mas mabuti pang wag ka na lang bumalik kung ganyan lang din. Nakaahiya ka, ni hindi mo kayang ipagmalaki ang pamilya mo." Nanginginig ang mga kamay ni Ramil. Nakuyom niya ang kamao, ramdam ang init ng kanyang dugo na umaakyat sa ulo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumakit si Tomas, ang kanyang ama. "Rosalia, tama na." Mahina ngunit matatag ang tinig ni Tomas. "Hindi mo alam ang lahat ng pinagdaanan ng anak ko. Hindi lahat ng bagay na susukat sa bahay o gamit." Umiling si Rosalia, hindi nagpatalo. "Nasusukat sa resulta, Tomas. At sa nakita naming lahat, wala kayong resulta. Kaya'y huwag mo na akong pangaralan." Naramdaman ni Ramil ang panginginig ng kanyang buong katawan. "Tay," bulong niya, "baka tama sila. Baka nga wala akong silbi." Hinawakan ni Tomas ang balikat niya. "Hindi, anak. Hindi sila ang huhusda sa buhay mo. Kami nanay mo ang nakakaalam kung ano ang halaga ng sakripisyo mo. Huwag mong hayaang durugin ka ng salita nila." Lumapit din si Adela, mahina ngunit matapang ang boses. "Rosalia, tigilan mo na ang anak ko. Hindi siya nagkulang. Kung may ipinakita man o wala, hindi mo hawak ang kabuuan ng kwento at hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan namin." Tumahimik sandali ang paligid. Ngunit narinig pa rin ni Ramil ang mga bulong at kantyawan mula sa ibang kamag-anak. Sayang lang, 5 taon ganyan pa rin. Ang mga pamangkin ay muli pang sumigaw, "Walang kwenta! Walang kwenta!" na parang kanta nilang paulit-ulit. Halos tumulo na ang luha ni Ramil sa harap ng lahat, ngunit pilit niyang pinigilan. "Kuya, huwag mo silang pakinggan," bulong ni Mila habang hawak ang braso ng kapatid. "Alam naming lahat kung gaano ka nagsakripisyo." "Pero Mila," sagot ni Ramil, nanginginig ang tinig, "lahat sila, kahit mga bata, iniinsulto ako. Para bang wala ng halaga lahat ng ginawa ko." "Hindi totoo yon," singit ni Efreng, galit na nakatitig kay Gilbert. "Kung ako lang, sinuntok ko na siya kanina. Pero alam ko, hindi yun ang tamang paraan. Hindi tayo pwedeng bumaba sa antas nila." "Efreng," mariing sambit ni Tomas, "hawag mong hayaang kainin ka ng galit. Mas matibay ang katahimik." Mumiti si Adela kahit nangingilid ang luha. "Ramil, anak, huwag kang matakot sa mga salitang naririnig mo. Kung anuman ang dala mong sakripisyo, hindi iyon mawawala. Manahimik ka lang at hintayin mo ang tamang panahon." Tumingin si Ramil sa kanyang ama't ina at doon niya naramdaman ang kakaibang lakas. Oo, sugatan siya sa mga salita ng kanyang sariling dugo at laman, ngunit nakita niya ang matatag na paninindigan ng kanyang mga magulang. Kahit binabato sila ng panlalait, nanatili silang kalmado. Hindi nagpatalo sa galit at alam niyang may dahilan kung bakit. Sa gabing iyon, umuwi sila ng pamilya niyang sugatan ang damdamin,
ngunit buo pa rin ang dignidad. Habang nakaupo si Ramil sa lumang upuan sa kanilang bahay, tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan. Huwag kang matakot, hintayin mo lang, darating ang tamang panahon. At sa unang pagkakataon mula nang makauwi siya, hindi galit ang umiral sa kanyang puso kundi isang matatag na pasya, manahimik, magtiis at maghintay sa lihim na alam niyang hawak ng kanyang mga magulang. Isang linggo matapos ang huling pagtitipon kung saan labis na napahiya si Ramil, biglang nanpatawag si Tomas ng pulong sa kanilang baryo. Noon ay linggo ng hapon at halos lahat ng kamag-anak at ilang kapitbahay ay naroon. Ang ilan ay nagtataka kung ano ang pakay. Ngunit karamihan ay dumating upang muling makakita ng eksena. Ang iba'y nag-aakalang baka humingi na ng tawad ang pamilya ni Ramil sa lahat ng pangungutya at tsismis na ibinato sa kanila. Nakatayo si Tomas sa gitna ng bakuran. Bit-bit ang isang makapal na folder at ilang rolyo ng mga papel. Katabi niya si Adena. Bagaman mahina pa rin ang katawan, ay pilit na lumalaban upang suportahan ang asawa. Sa likuran naman, nakaupo si Ramil, tahimik at halos hindi alam kung ano ang mangyayari. Mga kapatid, mga pamangkin, mga kapitbahay, panimula ni Tomas. Malakas at buo ang boses kahit umaasa sa baston. Tinipon ko kayo hindi para makipagtalo, kundi para ipakita ang katotohanan. Nagsimula ang bulungan ng mga tao. Si Rosalia agad nagsalita, may halong pangungutya sa inig. Ano na naman yan, Tomas? Magpapaliwanag kayo kung bakit ganyan pa rin ang bahay ninyo? O baka hihingi kayo ng tulong para sa ospital ni Adela? Tumikhim si Tomas at mumiti ng bahagya. Hindi kami hihingi ng awa. Ang ipapakita ko sa inyo, bunga ng 5 taon ng pawis, dugo at sakripisyo ng anak kong si Ramil. Binuksan niya ang folder at dahan-dahang inilabas ang ilang dokumento. Itinaas niya ang isang titulo at ipinakita sa lahat. Ito ang lupa na iniwan ng aking ama, ang lolo ni Ramil. Sa loob ng 5 taon, kalahati ng perang pinapadala ng anak ko, dito naming inilaan sa pagbabayad ng buwis, sa pagpaparehistro at sa paglilinis ng papeles. At ngayon, opisyal na itong nakapangalan kay Ramil Orteg. Napatigil ang lahat, ang mga ngiti at pang-aasar ay napalitan ng pagtataka. Si Gilbert, hindi makapaniwalang tinitigan ang titulo. Totoo ba yan, Tito? Sa pangalan na ni Kuya Ramil ang lupa? Mumiti si Tomas. Ibinaling ang mga mata kay Ramil na tila ipinagmamalaki ang anak. Oo, lahat ng inipon, lahat ng tiniis niya sa disyerto, hindi napunta sa wala. Habang iniisip niyo na nasasayang ang sakripisyo niya, kami ni Adela, tahimik na naghahanda ng mas matibay na kinabukasan. Agad na nagsalita si Rosalia, pilit na bumabawi. Kung lupa lang yan, marami rin kaming lupa. Ano naman ang saysay kung ganyan lang? Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng matagal, inilabas ni Tomas ang mas makapal na papel, mga blueprint at permit. At ito naman, sabay unroll ng malalaking papel, ang plano para sa gusaling itatayo dito sa lupa. Hindi lang bahay ang gagawin namin, kundi usang boarding house na 3 palapag para sa mga estudyanteng pumapasok sa bayan. Parang sumabog na bomba ang balita. Ang mga kapitbahay ay nag-uunahan sa pagsilip sa plano. Ang mga kamag-anak ay napatitig sa isa't isa na may halong hiya at pagtataka. Boarding house? 3 palapag? Bulalas ni Gilbert. Halos hindi makapaniwala. Talaga ba, Tito? May permit na rin mula sa munisipyo. Dagdag ni Tomas, itinaas ang patel na may pirma at selyo. Bukas magsisimula ang konstruksyon. Ang perang pinadala ni Ramil sa loob ng 5 taon, iyon ang naging puhunan para sa proyektong ito. Hindi kami nagmadali para lang may maipakitang bago. Pinili naming magtiis dahil ang plano ay mas malaki kaysa sa simpleng bahay. Tahimik ang lahat.
Kahit ang mga kabataang kanina lamang ay nang aasar kay Ramil, ngayoy nakanganga at hindi makatingin sa kanya. Si Adela naman ay humawak sa kamay ng anak at bumulong. Anak, ito narang sagot sa lahat ng sakripisyo mo. Napaluha si Ramil habang nakapinin sa mga dokumento. Hindi siya makapagsalita. Ang bigat na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon, ang hiya, ang pangungutya, ang pagdududa, lahat iyon ay tila nabunutan ng tinik. Hindi na sayang ang pawis at luha niya. Samantala, si Rosalia ay hindi mapakali. Hindi ako naniniwala. Paano kung plano lang yan? Baka bukas wala na ring mangyari. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Ramil ang nagsalita. Tumayo siya, matatad ang boses. Tia Rosalia, 5 taon akong nagpakahirap. 5 taon akong nagtiis sa init ng desyerto at sa gutom para lang masigurong may maipapamana ako hindi lang sa pamilya ko kundi sa mga susunod pang henerasyon. Kung sa inyo, ang sukatan ng tagumpay ay bagong bahay, sa akin at sa mga magulang ko, ang sukatan ay ang pundasyon ng kinabukasan. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Gilbert ay hindi makatingin sa mata niya. Ang ilang kapitbahay ay nabubulungan. Ngayon ay may halong paghanga. Lumapit si Tomas sa anak. Hinawakan ang balikat nito. Ramil, anak, huwag mo nang pakinggan ang lahat ng pangungutya. Tingnan mo, ito na ang patunay. Ang sakripisyo mo ay hindi kailanman nasayang. Tumango si Adela, bagaman may luha sa mga mata. Ngayon, sila na ang dapat mahiya, hindi tayo. At sa mga sandaling iyon, nakatayo si Ramil sa gitna ng lahat. Hindi na bilang nilalait na OFW, undi bilang anak na nagbigay ng pag-asa at puhunan para sa mas magandang bukas ng kanilang pamilya. Sa wakas, unti-unting nagsimulang mamago ang tingin ng lahat sa kanya, mula sa pangungutya tungo sa paghanga at katahimikan. Kinabukasan, matapos ipakita ni Tomas at Adela ang mga papeles ng lupa at plano para sa gusali, dumating ang isang truck na may dalang semento, bakal at iba pang materyales. Kasunod nito ang grupo ng mga trabahador na may dalang helmet, pala at mga kagamitan sa konstruksyon. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Sa wakas, may malaking pagbabago na mangyayari sa lupa ng pamilya Ortega. Habang tinitingnan ni Ramil ang bawat hakbang ng mga trabahador, hindi siya makapaniwala. Tay, Nay, ba totoo na ba to? Hindi ba't dati panaginip lang natin to? Ngumiti si Tomas, nakatayo sa tabi ng anak. Anak, hindi na ito panaginip. Bawat pawis sa hirap mo sa disyerto, unti-unti nang nagiging konkreto. Ramil, dagdag ni Adela, mahinama ng boses ay puno ng damdamin. Ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo mo. Hindi kami nagmadali dahil mas gusto namin. Nagsimula ang paghuhukay sa lote, sinabayan ng tunog ng mga martilyo at ingay ng makina. Ang mga kapitbahay, kabilang na ang mga kamag-anak na dati nanlilibak, ay unti-unting nagsilapit upang manood. Hindi ko akalaing matutuloy to, bulong ni Gilbert kay Rosalia. Ang akala ko plano-plano lang. Ni hindi ko mamaisip kung saan sila nakakuha ng pera, sagot ni Rosalia, ngunit halatang hindi na sigurado ang tinig. Habang tumatagal, kitang-kita ang pagbabago. Sa unang buwan, nakatayo na ang matibay na pundasyon at mga poste ng gusali. Sa ikalawang buwan, nagsimulang umangat ang mga dingding. Sa ikatlong buwan, halos tapos na ang unang palapag. Ang mga dati nangungutya, ngayon ay tahimik na nakatingin, minsan pa'y nabubulungan ng paghanga. Grabe! 3 palapag na boarding house ang gagawin. Wika ng isang kapitbahay. Hindi biro ang ganitong proyekto. Samantalang ako, singit ng isang kwarto lang ang naipaayos ko sa 10 taon. Ibang klase si Ramil at ang pamilya niya. Dahil malapit sa bayan at unibersidad ang lokasyon, mabilis na kumalat ang balita sa mga estudyanteng naghahanap ng matitirhan. Kahit hindi pa tapos ang buong gusali, may ilang pumunta na agad upang magpareserba ng kwarto. Nay, sabi ni Ramil habang kausap ang ina. Hindi pa nga tapos pero may mga gustong umupa na. Hindi ko akalaing ganito kabilis.
Ngumiti si Adela, pinisil ang kamay ng anak. Anak, ito ang dahilan kung bakit hindi kami agad nagpabahay. Gusto naming mas malaki ang kinabukasan ninyo. Pagkaraan ng 6 na buwan, tuluyang natapos ang gusali. Isang modernong boarding house na 3 palapag, may malalaking bintana, malinis na pasilyo at tig-2 kwarto sa bawat palapag. Sa harapan, nakapaskil ang malaking karatulang Ortega Boarding House. Nang araw ng pagbubukas, dumagsa ang mga estudyante at magulang na naghahanap ng matitirhan. Ang bawat kwarto ay may kaunting upa, ngunit sapat na para masabi nilang kumikita na agad ang gusali. Puno na halos agad ang 2 palapag. Ulat ni Tomas kay Ramil habang hawak ang listahan ng mga umuupa. Kung magtutuloy-tuloy ito, buwan-buwan may tiyak tayong kita. Hindi lang bahay ang nakuha natin, anak, negosyo rin. Napatitig si Ramil sa gusali at sa hindi inaasahan, pumatak ang kanyang luha. Niyakap niya ang kanyang ina at ama. Nay, tay, salamat. Akala ko lahat ng sakripisyo ko na sayang. Pero hindi ko pala alam, kayo pala ang nag-ingat sa bawat pinaghirapan ko. Ramil, sagwat ni Adela, humihikbi rin. Anak, wala kaming ibang hangarin kundi ang makita kang ligtas at may kinabukasan. Hindi kami nagpatinag sa mga panlalait dahil alam naming darating ang araw na magbubunga ang lahat. Samantala, ang mga kamag-anak na dati walang ginawa kundi manlait, nakatayo sa gilid at hindi makapagsalita. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Gilbert sa ina. Akala ko hanggang pangarap lang to, pero totoo na pala, hindi sumagot si Rosalia. Nakayuko lang siya, pilit na ikinufubli ang kahihiyan. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Ramil sa harap ng kanilang bagong gusali, ramdam niya ang kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya binabagabag ng hiya. Ang dating pangungutya ay napalitan ng paghanga at pananahimik. At higit sa lahat, nakita niya na ang sakripisyo niya ay hindi kailanmang nasayang. Ito pala ang puhunan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan nang natapos ang 3 palapag na Ortega Boarding House. Mula sa isang wasak at halos gumuho ng bahay, ngayon ay nakatayo ang isang modernong gusali na naging takbuhan ng mga estudyante mula sa iba't ibang bayan. Maluwag ang bawat kwarto, may sariling palikuran at maayos ang bentilasyon. Ang pasilyo ay maliwanag at sa labas ay may maliit na hardin na alaga ni Adela na kahit mahina na ang katawan, ay masigla sa tuwing nagdidilig ng mga halaman. Sa unang taon, agad na napuno ang lahat ng kwarto. Ang mga magulang na mga estudyante ay tuwang-tuwa, sinasabi nilang sulit ang bayad at maganda ang alaga sa kanilang mga anak. Araw-araw may dumaraan sa harap ng gusali upang magtanong kung may bakanteng kwarto pa. Ramil, tingnan mo ito, masayang sabi ni Tomas habang hawak ang talaan ng mga umuupa. Puno na tayo at kung tutuusin, may waiting list pa. Hindi makapaniwala si Ramil habang pinagmamasdan ang talaan. Tay, hindi ko inakalang magiging ganitong kabilis ang lahat. Parang kahapon lang, pinagtatawanan tayo ng lahat. Anak, sagot ni Tomas, ganito ang bunga kapag ang sakripisyo ay ginamitan ng tamang plano at tiyaga. Hindi lahat ng prutas ay agad namumunga. May mga tanim na kailangan ng mahabang panahon bago makita ang resulta. Umupo si Adela sa tabi nila, nakangiti habang nakikinig. At ngayon, hindi na ako nangangamba kung saan tayo kukuha ng pambili ng gamot o kung paano tayo kakain bukas. Dahil sa boarding house na ito, sigurado na ang kinabukasan mo at ng mga kapatid mo. Naluha si Ramil at niyakap ang ina. Tay, mula ngayon ayoko nang bumalik sa abroad. Gusto ko nang dito na mamalagi. Ako na ang mamahala sa boarding house. Sapat na para sa akin na kasama ko kayo at dito ako magpapatuloy. Nagkatinginan si Tomas at Adela, parehong may ngiti ng ginhawa at pagmamalaki.
Iyan ang pinaahihintay namin, anak. Ani Adela. Matagal na naming panalangin na makasama ka na namin ng matagal. Samantala, isa-isang nagsidating ang mga kamag-anak na minsan ay nagmaliit at nangutya sa kanila. Una si Gilbert na halos hindi makatingin ng diretsyo kay Ramil. Kuya Ramil, mahina nitong sabi, pasensya na sa lahat ng mga biro po noon. Hindi ko alam, hindi ko akalaing ganito pala kalaki ang plano ninyo. Sana mapatawad mo ako. Tahimik lang si Ramil, ngunit kalaunan ay ngumiti. Gilbert, tapos na ang lahat. Ang mahalaga, natuto ka rin. Huwag na nating ulitin ang mga ganoong salita. Sunod namang lumapit si Rosalia na siyang pinakamatindi noon ang panlalait. Nakayuko siya, halos hindi makapagsalita. Tomas, Adela, Ramil, patawarin niyo ako. Hindi ko akalaing mali lahat ng mga sinabi ko. Wala pala akong alam sa totoo ninyong pinagdaanan. Huminga ng malalim si Adela. Rosalia, hindi madali ang pinagdadaanan namin noon, pero pinili naming manahimik. Hindi para ipahiya ka, kundi para darating ang araw na matututo rin kayo sa aral ng buhay. Tumango si Tomas, seryoso ang pinig. Ang tunay na tagumpay, hindi kailangang ipagyabang at hindi rin ito nasusuvat sa mga panlabas na bagay. Ang mahalaga, matibay ang pundasyon. Sana'y matandaan mo iyon, Rosalia. Napaluha si Rosalia at yumuko. Oo, natutunan ko na. Maraming salamat at napahiya niyo ako sa paraang ito, hindi sa kahihiyan, kundi sa aral. Sa paglipas ng panahon, naging kilala sa buong bayan ang Ortega Boarding House. Si Ramil, na minsan itinuring na walang kwenta at pinagtatawanan, ay naging huwaran ng sakripisyo at pagtitayaga. Ang kanyang mga kapatid na sina Mila at Efren ay tumulong din sa pamamahala. Si Mila ang nag-aasikaso ng mga bayad at listahan ng umuupa. Sa isang gabi, habang nakaupo si Ramil sa harapan ng gusali, pinagmamasdan niya ang mga ilaw sa bawat kwarto at ang mga estudyanteng nag-aaral sa kanilang mesa. Sa tabi niya ay si Tomas at Adela, parehong nakangiti. Nay, Tay, bulong ni Ramil, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, siguro sumuko na ako noon. Ngayon, nakikita ko na ang bunga ng lahat ng paghihirap ko. Mumiti si Tomas at tumingin sa anak. Anak, tandaan mo ito. Hindi sa labas nakikita ang bunga ng sakripisyo. Minsan, nasa ilalim ng lupa muna ang ugat, tumitibay at lumalalim bago sumibol. At kapag dumating ang tamang panahon, mas matatag at mas matibay ang bunga. Napaluha si Ramil sa narinig. Tay, yan ang aral na hinding-hindi ko makakalimutan. At sa gabing iyon, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha, dama ni Ramil ang kapayapaan na matagal na niyang hinintay. Hindi na siya nilalamon ng hiya at pangungutya sapagkat sa wakas, napatunayan niyang ang sakripisyo at tiwala sa pamilya ay may kasamang gantimpala na higit pa sa yaman, isang kinabukasang matatag at puno ng dangal. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento, mag-iwan ka ng isang salita sa comments na tiyaga bilang simbolo ng aral na natutunan natin ngayon na ang tunay na sakripisyo ay may tamang panahon ng pag-ani. At huwag kalimutang mag-subscribe para patuloy ninyong mapakinggan ang mga kwentong puno ng aral at inspirasyon dito lang sa Mga Lihim na Liham tuwing 6:00 ng umaga.